Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon upang magpuri sa ating Ama, magpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog ng ating mga minimiti at panalangin sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Ipanalangin natin na tayo ay makatugon sa panawagan ng Panginoon na magtrabaho sa kanyang ubasan, sapagkat sabi nga ho niya, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ngayon po ating aminin ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang mga guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ng kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng 1,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila.
Mahilig silang maghandog. Naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel, bayan ng Diyos, papurihan siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. Ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanilang mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Israel, bayan ng Diyos, papurihan siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ganawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan natin siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon ding ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati na nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan natin siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Diyos. Siya ang Panginoon, sanggalang, laging handa na tumulong. Kayo mga saserdote, sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan natin siyang lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sinabi po ng ating Panginoon, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Kaya po, sa umagang ito, pinapalalahanan tayo na marami pa tayong dapat gawin. Marami pa tayong dapat paglilingkod sa ating kapwa. At ito po ay inilathala ng ating Panginoon Jesucristo. Una, siya ay nagpalayas ng mga demonyo. Gayun din, siya ay nagturo sa mga sinagoga. Siya ay nangaral ng mabuting balita. Siya ay nagpagaling sa may sakit.
At nakita niya na mga tao ay lito at walang lupaypay. Ibig sabihin po walang nagpapastol, walang nangangalaga sa kanila. Kaya sinabi niya, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin o sa ama na magpadala siya ng manggagawa. Ito po'y tumutukoy sa ating paglilingkod. Una po, maaari ay sa mga tinatawag na ordained ministers o sa mga pari na manalangin tayo upang dumami ang bukasyon, upang dumami ang maging pastol ng simbahan at ng sambayanan at maging tapat sa kanilang bukasyon na paglilingkod sa kanilang kapwa. Ikalawa ay yung pong manalangin din tayo upang ang sambayanan din naman ay maging pastol ng bawat isa, sapagkat sinabi rin sa salita ng Diyos ay tayo ay dapat katiwala ng ating kapwa, tayo dapat katiwala ng sambayanan ng Diyos. Ano po ang magiging hadlang upang ipagpatuloy natin o makiisa tayo sa gawain ng ating Panginoon Jesucristo? Una na po ay sa unang pagbasa, nabanggit po dito na matapos magkameron ng tipanan, matapos piliin ng Diyos, ng Panginoon, ang bayang Israel, ay ano po ang kanilang ginawa? Sila po'y gumawa ng mga Diyosan na kanilang sinamba mula sa mga alahas na ginto at pilak. So ito po'y maaaring sumisimbolo na ang isa sa mga nagiging balakid at hadlang natin sa paglilingkod sa kapwa ay yung mga material na bagay na maaaring mas nagiging priority natin sa ating buhay. Mas pipili nating maging maayos yung ating buhay, mas pipili nating maging maginhawa ang ating buhay kesa tayo ay magpahayag ng salita ng Diyos, kesa tayo ay maglingkod sa ating kapwa, kesa tayo ay magkameron ng pabibigay ng sarili sa simbahan. Kaya, sabi ng ating unang pagbasa, kung ganun ang kanilang ginawa, wala silang paglilingkod, kundi para sa kanilang sarili, wala silang aanihin. Ang mga salitang ginamit po ay hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Kasalanan ang kanilang ginawa at magiging mas makasalanan kapag ito kanilang pinagpatuloy at hindi nagbalik loob sa Diyos. So ito po yung isa sa mga maaring balakid o magiging hadlang sa ating paglilingkod. Ikalawa po na maaring hadlang at paglilingkod natin sa ating kapwa ay yung pong nasa Ebanghelyo natin. Sabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Napakaganda po ng tugon ng mga tao sa mga ginawa ni Kristo. Pero anong sabi ng mga Pariseo? Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Yung pong kanilang inggit na hindi nila kayang tanggapin ng Panginoon Jesucristo ay nagbibigay ng halimbawa kung paano maglingkod sa kapwa. At hindi nila ito matanggap sapagkat hindi nila kayang gumawa ng paglilingkod. Isa po ito sa magiging hadlang balakid natin sa paglilingkod, yung inggit na imbes na tayo ay tumulad sa halimbawang mabuti na ginagawa ng ating kapwa, imbes na tayo ay tumulad sa paglilingkod ng ating kapwa, atin pa silang sinisiraan, atin pa silang hinahanapan ng pagkakamali, atin pa silang binibigyan ng masamang pakahulugan. Imbes na tayo po'y gumawa ng sama-sama bilang sambayanan, bilang isang simbahan, imbes na tayo makiisa sa paglilingkod sa kapwa, tayo po'y nagbibigay ng masama at makasalanang pakahulugan sa kanilang paglilingkod. Kaya ano po ang gagawin ng mga nakakakita din sa kanila? Ay di imbes na tumulad, maaring nagdududa kung ang kanilang paglilingkod
ay para sa sambayanan at para sa simbahan. Mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ng Panginoon. Marami pa po tayong dapat gawin at sana po ay manalangin tayo para sa simbahan, magkameron ng maraming pastol, mga pari, at ipanalangin din natin ang ating sarili. Nanawa tayo katulad ni Kristo, walang iniisip kundi ang kabutihan ng ating kapwa. Walang ibang ginugusto kundi ang pagmamalasakit sa ating kapwa, sapagkat ito ang gawain ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos. Ang maglingkod, kagaya ng paglilingkod ni Kristo, at magmahal, katulad ng pagmamahal ng ating Ama. Magsitayo na po tayo. Sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng... Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista, at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumaon ng kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Tinapay ito para pagkain at bibigay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuringan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay.
upang ito ay maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami tinubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsilihod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po ang nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal mga ibang bansa. Kukuha ng anumang pagsusulit, lumapit po sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. Ama namin mapagmahal, sa nagmumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang mga kapatid namin ito nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag ng isipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagkapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan, paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po sa nagdiwang ng kaarawan. Happy anniversary. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.